Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae na uuna pa sa inyo pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinuri ang aming Panginoon Jesucristo. 2 anak ng isang ama, ang ninais ng ama para sa kanilang pagbubuti, para sa kanilang future, ay pinagtrabaho sa kanyang ubasan. Na siya rin naman sila pagmamana sa mga susunod na panahon. Una na tinawag upang magsilbi sa ubasan ay nakatatandang. Lumapit, kaagad-agad, walang paligoy-ligoy, ayaw po magtrabaho sa inyong ubasan. Pangalawang, pero pagkalipas ng ilang panahon, bumalik ang anak at sinabi sa ama, "Magtatrabaho na po ako sa inyong ubasan." Siguro natalo na. Siguro may matinding pangangailangan. Sounds familiar. Yung pangalawang anak, tinawag at agad-agad hindi na nagpatikoy-tikoy pa nakatikoy-tikoy. Wala na paligoy-ligoy. Oo, wala akong problema. Sige, kailan po. Ngayon na. Okay. Pumunta ba? Hindi. May mental lapse. Napakabata pa na kalimang alam. Mga kapatid, sino sa kanila ang sumunod sa kagustuhan natin? Definitely kasabihin natin, yung una. Na bagamat hindi sumunod agad, pero nagbago ng isip, finally ay pumunta. Pero yung pangalawa, walang word of honor. Walang palabra dito mo. Sounds familiar. Kahit sino dito sa atin ay masasabi natin, "Father, minsan ako yung panganay na hindi ako sumusunod, matigas ang ulo ko, pero ngayon, nagbago na ako. Natuto ko sa aking karanasan sa buhay. Kung sumunod lamang ako." Sabi ng nanay, "Huwag yan." Kaya na, may mga nanay. "Huwag yan." Hindi nagwala sa nanay na may karanasan sa pag-aasawa ng nanay. Natuto na sa inyong ama na hindi ba? Mamaya, babalik ako dyan. We can also be the second son. Marami ang ganitong uri ng tao sa ngayon. Magsisilbi ako sa ating bayan. Pinagsilbihan na hindi ang bayan o hindi ang sarili ko isa.
I will love you forever. Anong kinasal? Hindi pa nga sinunod yung formula ng simbahan. Nag-compose pa ng kanyang sasabihin sa kanyang magiging asawa. How sweet. Ano pa rin ba? Sabi, faithful forever, ang aking kamatayan lang ang maghihiwalay, hindi ko pa man namatay. Ang pinatay na rin. Kasi sabi sa formula, tanging kamatayan lang ang maghihiwalay sa iyo. Dinatay ka na. At may mga nagsabi, pautang na kailangan ko lang. Huwag pa kaya. Nasaan na siya ngayon? Hindi rin matukoy ang konsulado kung nasaan. Mga kapatid, kapag sinabi na natin yes, panindigan nila. Kasi dyan nakasalala yung integridad mo. Kasi kapag nagsabi ka ng yes, hindi mo ginawa, masisira ang katao. Hindi ka na muling pagtitiwalaan. Tanging ang magulang lamang ang makagagawa ng ganyan na kahit ilang beses mo mag-try ang iyong magulang, nandiyan pa rin yung pagtitiwala ng magulang. Kasi iisa lang kayong dugo. Ano dugo? Pero mahirap pag-usapan ng pagtitiwala. Kasi hindi kayo magdugo. Iba rin kapag iyo pa mga asawa. Kasi hindi mo siya kalugo. Hindi ka nagiging sabihin na yung mga nagtatangali mo ang sarap. Kabigay ko lang ng sisi at nagpasukat na ako ng bayan. Nakalinya na kami sa schedule ng simbahan. Aaklas pa ako. Wala akong kinalaman sa buhay niya. Pero, pag sinabi mong yes, panindigan. Huwag tayo katulad ng pangalawang anak na hindi man lang pinag-isipan, pero hindi mo kailangan pag-isipan, hindi magulang mo. Kailangan sumunod tayo. At alam naman natin, pag magulang na natin kasalita, para sa ating kinabukasan ang panindigan. Kaya ito, hindi mo kailangan panindigan. Panindigan. Word of honor. Mga kapatid, ilang mga salita na ang binitawan natin at nangako tayo sa mga tao. Sa ibang uri ng pangako na binitawan natin sa kanila. Na kapatid na panganay, sabi, nung namatay yung mga magulang, ako po ang ako po ang napadala. Ako po ang lalagay ng magulang sa mga kapatid ko. Hanggang makalimutan na niya pag-asawa. Hihiram ako ng pera sa iyo, pero makabayaran ko. Good gusto ha. Hihiram ako ng pera, pero papayaran ko. Ngayon araw ng bayaran. Word of honor. Ilan ang mga sinabi natin salita ang hindi natin tinupad. At ilan na rin sa mga sinabi natin salita ang hanggang sa ngayon ay tinutupad pa rin natin. Meron ako isang kwento na ipapakita sa inyo at nais ko yung matuto tayo sa kwento. Kasi meron itong pinakaugnayan sa salitang palakadilo, word of honor. May isang gulubyo na sa katagalan ng panahon sa isang kalapit na lugar at walang nagpusa na tutulong sa kanya. Ang nasanay na nanirahan sa labas na wala man lang siyang tabing sa kanyang katawan. Wala siyang jacket. Pero for the longest years, nakasurvive siya sa winter season. Siguro kumapal na yung kanyang skin at nakakiyan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang may isang magandang loob na isang mayaman at nakita niya yung gulubi na nakahando sa
siya sa kalsada at sinabi niya, bakit ka nandito? Wala ko akong tahanan. Bakit wala akong balakad? Ang lamig-lamig. Wala po akong balakad. Isa lang po akong nahirap na tao. Pero okay lang po, sir. Hindi ko po kailangan balakad. Sanay na po ako sa lamig. Sabi ng mayaman, bakit dami ng damit? No? Bibigyan ko po kayo. Maghintay lang po kayo, uuwi po ako sa dali. Ahakunin ko po yung mga hindi ko ginagamit ng mga pang-nabalabag ng dali at ibibigay ko po ito sa inyo. Oh, salamat po sir, salamat po. At umuwi na nga yung tao mayaman. At pagbukas ng pinto ng kanyang bahay, nakita niya napakakalat ng kanyang tahanan. Kaya pininawi na muna yung kanyang sinabi ko sa mahirap na magdadala siya ng jacket. Inayos na muna yung kanyang bahay, dilinis, hanggang napagod siya at siya ay nakatulog. Nakalimutan niya na bumalik doon sa tulog. Nagbibig tayong tulog sa kanya kasi nanalo siya. The following day, doon pala siya namulat. Ay, oo nga pala. Naghihintay tulog din. So, sa pagmamadali niya, pati yung mga magaganda niya, mga balabal na ibinigay niya, at isang mahirap ang daladala niya. At pagdating niya doon sa lugar kung saan nakita niya yung tulog, na lusay at balot ng yelo ang tulog dahil sa hindi ng tulog. Merong isang maliit na papel na iniwan na may sulat ng tulog doon at sinabi, nangako ka sa akin ng jacket. Iniwan ko yung aking tatang isip na kaya ko lamig. Kasi for the longest time, kaya ko naman kahit walang jacket. Pero nagbago yung aking pakiramdam nung binigyan mo ng pangako mo, nabibigyan mo ko ng jacket. Kaya nag-umpisa akong manlamig. At ikinmatay niya ang pagdali mo doon sa dami niya nakakas na hindi niya kailangan ng jacket. Pero pinanghawakan niya yung pangako ng mayaman na bibigyan siya ng jacket. At dahil sa jacket na yun yung sanhi ng kanyang kapangkayan sapagkat hindi naging tapat sa kanyang salita yung mayaman na tao. Mga kapatid, hindi ba itong single na sanay ka maging single? Sabi ko wala ka katawan. Kung ibang domestic helper dito, kung umuwi ng bahay, hindi sanay ka katabi. Kasi sanay kayo walang katabi. Ito yung sinasabi ko. Kasi may isa kang pinalang OFW na 6 na taon yata sa hindi nakauwi. At lagi siya lang mag-isa sa kama. Sinundo siya ng kanyang asawa nung nagbalik-balik siya. Tuwa-tuwa siya nakita niya yung kanyang asawa. At halos hindi na nga niya ma-recognize yung asawa. Kasi sa tagal ng panahon. At hindi rin siya makita ng kanyang asawa kasi ang tagal ng panahon hindi sila nakita. Wala pa nung social media. Telegrama pa. Pero yung iba sa inyo, nagre-retouch. Kaya hindi mag-recognize sa asawa niyo. So, nung natulog na sila, hindi magkatabi sila. Pag-gising niya, nabulaga siya. Sino ka? Hindi mo ba ako kilala? Sino ka nga? Ako kasi asawa, kahit gusto ko. Hindi ako nasanay. May mga bagay na nakasanayan na natin. Pero pag isang tao ay nanako sa atin, kumakalit tayo doon sa itinanako sa atin. Ang nakakaawa tayo kapag sa larangan ng halimbawa ng magkasama, na sa tagal ng panahon magkasama kayo, at nating bihasa ka na meron ang asawa, at bigla kang iniwan ng iyong asawa, hindi ganun kadali ang bumalik doon sa dati na single ka ulit. Although yung iba kasalanan, single na ulit ko. Wala na akong kalalahan sa buhay. Hindi ko ganun.
iniwan ang kanilang asawa. Despite the fact na nangako na forever sila magsasama, hindi natin alam kung talaga masaya sila sa kanila. Bakit? Hawak-hawak nila hanggang ngayon yung pangako na sila ay magsasama habang buhay. Ganun rin kahirap ang isang magulang na for the longest years nag-alaga sa kanilang mga anak at labis na minahal ang kanilang mga anak at labis na nagsakripisyo. At kapag nakikita ng nanay, lalo na ang nanay, iniyahatid sa altar ang kanyang anak. Yung luha na pumapatak sa kanyang mga anak ay luha ng kahirapan to let go. Pangako. Mahirap magbitiw ng pangako at mahirap umasa sa pangako. Kaya ang laking responsibility kapag tayo ay nanangako sa isang tao at hindi nila tinutupad ang pangako niya. Mga kapatid, tatlong bagay lamang ang nais-uliwan sa atin bilang bago natin sa ating pagdilay sa linggo. Una, mas masakit sa isang magulang na ang kanyang mabait na anak ay bigla na lang nagbago ng kanyang desisyon sa buhay. Yung anak na sinabi, oo, ako ay magtatrabaho sa inyong ugasan. Pero hindi niya binubad ang bagay nito. Napakasakit. Kasi nasanay ang isang magulang na kanyang anak ay anak ng sunurin at anak ng pangalaman. Naiintindihan niya yung black sheep in the family. Pero yung isang mabait na bata, napakahirap tanggapin na bigla na lang nagbago ang isang bata na lubos na mabait at masunurin sa kanyang magulang. Ito yung pangalawang bata. Kung mabuti kang asawa, referring to the person, word of honor, palabra de honor. Kung mabuti kang asawa, manatili kang mabuti sa akin. Huwag ka nang magpaligid. Stay with it. Kung mabuti kang anak, stay with it. Manatili kang mabuti. Kung mabuti kang kaibigan, stay with it. Huwag ka nang magbago. Kasi pag nagbago ka, ang hirap kang kilalanin. Kasi hindi nasanay ang iyong mga kaibigan na ganyan ka. Stay with it. Palabra dito. Kung mabuti kang business partner, stay with it. Huwag kang magbago. Huwag kang magbago. Kasi hindi ka na papalitan ng iyong business partner kapag ikaw ay nanlamang sa kanya. At doon naman sa nanatiling mabuting tao, tulungan natin ang tao na hindi siya magbago sa kanyang buhay. Kasi ito, konti na lang sila. At kung ikaw tinutukoy ito, congratulations. At doon naman sa unang anak na sinabi, ayaw ko, pero nagbago buhay, suportahan natin ang mga tao. Kasi kailangan paramihin natin sa mundo ito ang mabubuting tao. Mga kapatid, tingnan natin ang ating sarili sa mga binitawan natin mga salita. Mag-ingat tayo kung ano yung mga bagay na binitawan natin at nangako tayo, palabra, word of honor. Mag-ingat tayo mga kapatid. Gayahin natin yung ating pakinggan sa banal na salita ng Diyos na kung saan kailangan ay yung word of honor natin ay ating sa buhay. Sana yung nagsabing forever, sana all. Magsiting tayo lahat, sabay-sabay natin mamaya ang ating sumasampalataya. Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may kawalan langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Kristo, isa ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawag tao sa lahat ng Espiritu Santo. Pinanasa sa Santa Maria Virgen. Pinagpasakit ko
dapat sa ating pagtugon sa kanyang paanyaya upang tayo maging karapat dapat sa kanyang kaharian. Buong puso tayo manalangin.